pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang, siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo po muli ay manalangin. Lord, salamat sa iyong salita. Pinapanalangin din po namin, Lord God, itong Purple House, ang pamilya, Lord God, na naging daan, Panginoon, kung saan kami po ay nagsama-sama. Na, Lord, may isang layunin, hindi lang upang mamasyal, Panginoon, hindi lang upang maglingap, Panginoon, pero Lord, maitaas ang iyong pangalan sa buong mundo, Lord God, through Team Kalingap. Pagpalain mo po ang lahat na nandito sa umagang ito, aming kasama, at sa lahat po ng nanonood, Lord God, sa iba't iba pong mga YouTube channels. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Po. Sige po. So, word of encouragement. Ang first sentence po na nilagay ko dito ay, mahirap ang buhay na walang Diyos. Mahirap ang buhay na walang Diyos. Kanina, inawit po natin ay malapit po sa pangalan ng author ng Psalm, which is si David. At ang mensahe po na meron po ako sa umagang ito, ang Diyos po natin ay mabuting pastol. Nung isinulat po ito ni David, ay probably siya po ay hari na. Dumaan na sa ups and downs ng buhay. Kayo din ba may ganon? Yung buhay parang roller coaster, parang ups and downs. May struggle, may worries. And ang sabi nga ng iba, ang buhay daw parang pelikula. Pag yung magulo, may away, sobrang saya, yun yung action. Pag yung may lungkot, bighati, diba? Mga worries sa buhay, yun yung drama. Tingnan niyo po yung inyong katabi. Sige nga po, yan po yung horror. Ay, joke lang po yun. Ang lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos, fearfully and wonderfully made. Pero kung kayo po tumawa, yun yung comedy ng buhay. At ang buhay po parang gano'n, hindi mo alam. At ang sabi ko po nung Sunday, natutuwa nga po ako eh. Sinabi ko, kala ko po itong linggo, medyo pahinga ko. Kasi nag-invite si Rob. Sabi ko, rest yung Sunday ko. Naganap ako ng mga preacher for Sunday. Yung pala, may plano ang Diyos na marinig niyo po ang mensaheng ito na ang buhay na walang Diyos ay parang tupang naliligaw. At alam ko po, may nakaka-relate sa inyo sa bagay na to. Ako po, lumaki naman sa Christian Church. Ang tatay ko po ay isang pastor. Pero dumadaan sa buhay ng tao na pag siya pinili niya maging independent sa buhay, pwedeng maligaw. At masasabi ko po sa inyo, malayo ang katatayuan ko po sa buhay, wala ako po sa inyong harapan. Kung hindi lang dahil sa kabutihan ng Diyos na naging gabay ng buhay ko. Hindi ko po susubukan, ang sasabihin ko po sa inyo sa lahat ng nanonood, ang buhay po natin ay napaka-iksi. Mag-agree po ba kayo na life is short? Amen. Actually, life is so precious. It's only one. And ang mensahe po ngayon, kung ito po yung naririnig ninyo, ito po hindi aksidente. Kasi ito pong, this one and precious life na meron kayo, dapat wag siya masayang. Maiksi ang buhay. Sabi ko po nung Sunday, simula ng pinanganak ka, yung tibok ng iyong puso na tumigil, one day it will stop. Ang mga malalakas na katawan, one day manghihina. Ang lahat ng mayayabang sa mundo, one day aamo. Kasi malalaman mo, you are not an infinite person. You are finite ng Diyos. At ang mensahe ngayon pong umagang ito, kung ikaw yung tao na dumaan sa buhay na minsan ang tao may kinakaya eh. Actually po ang tao naman survive. Filipino survivor. Pag may baha, masaya pa eh. Lumalangoy pa yan, di ba, sa baha. Pag may problema, kayang tumawa. Pero, dadaan ang tao sa isang buhay na minsan hindi mo na kayang i-handle, hindi mo na kayang solusyonan, saan ka tatakbo. At may isa pong verse sa Bible, Isaiah 53 verse 6, na iniyan tulad na ang tao parang tupa. Sabi, ang tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya na tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya, kay Jesus, ang kaparusahang tayo dapat ang tumatanggap. Doon po sa ating binasa na Psalms 23, nag-e-echo po dito yung sinabi ni Jesus sa John 10:10. Kasi si David po, nung sinulat niya to, hari siya, ang pagiging pastol ay isa sa pinakamababang uri ng
trabaho ng panahon ng Israel. Hindi to maganda. Pero nung sinulat niya tong salmong ito, mas pinili niya yung word na the Lord is my shepherd kaysa yung the Lord is my king. Diba? Kasi minsan ang hari medyo impersonal pa, masyadong mataas. Hindi rin niya sinabi, the Lord is my rock sa psalm na to. Kasi parang bagay. Pero sinabi niya isang personal. Ang Panginoon ay aking pastol. Personal siya, totoo, it's certain, it's real. At ganun po ang Diyos sa ating buhay. Noong una pong panahon, pag kayo po ay nakabisita daw po ng mga libingan ng mga first century Christians, ang makikita niyo po doon ay mga painting na si Jesus may hawak na pastol. Kasi kakaiba ang Diyos pag nag-alaga. Kakaiba ang Diyos. Ang ating pong Ama sa langit, ang ating pong Panginoon ay napakabuting Ama. Siya po ay mabuting pastol. Si David po, kaya maganda yung example niya dito. Si David po, ang buhay kasi niyan, galing sa babae. Shepherd from shepherd to king. From shepherd general to king. Ups and downs, struggles. Pero sa Bible po, huwag po kayo mag-alala, may isilang to. Sa Bible, ang daming pwedeng piliin na example sa tao. Bakit kaya tupa? Ang tupa po sa Bible, hindi magandang example. Kasi ang tupa daw po ay bobo. Ayan. So, kapag po walang nag-aalaga sa isang tupa, siya po ay pwedeng mamatay. May storya nga po pag ang tupa nabuwal, natumba, at walang nagbuhat sa kanya, wala na, nandun na lang siya. Ang tupa, may example, ang tupa pag nakakita ng bangin, nakita niya bangin, pwede pa rin siyang mahulog. Ang tupa po, hindi katulad ng aso na pwedeng ititrain siya, hindi. Ang tupa daw po, dumb, poor eyesight, no common sense. Pag walang nag-alaga, pwedeng malunod. Pero kakaiba po ang tao. May pagkakaiba ang tao sa tupa. Ang tao, kaya niyang mag-worry. Kaya niyang magkaroon ng agam-agam. Kaya niyang matakot. At sa buhay na to, marami pong takot ang tao. Marriage, mga anak, teenage in trouble, mga sakit at karamdaman, mga bank account o GCash na walang laman. Diba? Problema rin po yan, financial. At marami problema sa buhay. At ang maganda po sa ating may demonyo pa, may kaaway. Ang kaaway ipapaalala yung past mo. May guilt, may anxiety, may takot. Sobrang dami. Pero si David, pinili niya yung term na pag siya ay natatakot, siya ay may agam-agam. Ang sinasabi niya, totoo sa buhay niya, ay ang Panginoon ang aking pastol. May isa pong artista na inibitahan sa isang birthday party, pinabasa sa kanya yung Book of Psalms. So itong artista na to, magkakasunod parang ano yung favorite verse mo, ano yung Word of God, pinabasa sa kanya yung Book of Psalms, tuwang-tuwa lahat ng tao. Pero dun po sa crowd ng birthday may lola. Itong lola, syempre lola, hindi naman po lahat ng lola antukin, pero yung lola antukin. Sabi niya, ano nangyayari? Sabi, lola, basahin daw yung Book of Psalms. Pinabasa kay lola ang Book of Psalms. Nagsimula siya, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pagkatapos po magbasa ng lola, umiiyak lahat. So nagtaka yung isang tao sa crowd, anong pagkakaiba ni artista, ni lola, na nagbasa ng Book of Psalms? Ang sabi ng artista, ako, binasa ko ang Book of Psalms kasi alam ko siya. Pero si lola, kilala niya ang mabuting pastol. Yun po ang pagkakaiba. Iba po yung may alam ka tungkol sa Diyos. Iba pag kilala mo ang Diyos sa iyong buhay. At kakaiba yung tiwala na meron kang ibigay pag siya ay iyong kilala. So, doon po sa ating binasa, kung titingnan niyo po sa verse 1, mag-focus na lang po ako sa verse 1 when I will end. Si Yahweh ang aking pastol. Kung titingnan niyo po yung word aking, kay David naging personal na ang Diyos. Ang tanong ko po, ikaw ba may personal na takot, personal na relasyon sa Panginoon? Kasi ang sabi ni David, hindi ako magkukulang. Pag pinag-aralan po natin yung term na hindi ako magkukulang is God sustains me. Kung ano ang kanyang ibibigay sa akin at wala nang iba, okay na yun sa akin. Ang problema kasi ng tao, hindi lang naman po yung pangangailangan di ba? Nagkakaproblema tayo sa mga gusto. Kung ano ang meron yung iba, yung comparison na nangyayari. Pero ang totoo, kung magfo-focus lang po tayo ng Panginoon pwedeng mag-provide sa pangangailangan ng buhay ko. Totoo po yun. Nangyayari po yun. At kay David, kung ano ang ibibigay mo sa akin, Panginoon, at wala nang iba yun, sapat sa akin. So kapatid, kaibigan, dun po sa ating binasa,
may tatlo po akong iiwan na pangako ng Diyos. So may mga Diyos sa kanilang buhay. Ang una, verse 1 to 3, the shepherd provides. Kung kayo po'y may pangangailangan, kung kayo po ay desperado, kung kayo po ay may hinahanap, ito po ay pwedeng i-provide ng Panginoon. Ang verse, ang verse 4 to 5, it speaks about the shepherd's protection. Yung una po, provision. Kung may pangangailangan ka sa buhay, you need someone to sustain you in your life, si Lord yan. Pangalawa, protection. Yun yung ipapanalangin po natin ngayon. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. At yung pangatlo po, yung verse 6, preservation. Provision, protection, preservation, salvation. Kung naghahanap ka ng kaligtasan, ito po'y sa Diyos lang matatag. Babasahin ko po yung verse 6 at ako po'y magtatapos. Kabutihan mo at pag-ibig sa akin hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako ay nabubuhay. Mahal po, hindi naman pala. Sa may pera, mura ang insurance. Ano sa tingin mo, magkano kaya ang insurance pag may pinangako ang isang insurance, hindi masusunog ang iyong bahay? Hindi mawawala ang iyong kotse. Papalitan namin yung mga gadgets at appliance pag ito ay nawala. Siguro mahal po yung insurance na yun. Pero for me, the greatest eternal insurance or the greatest guarantee na meron po sa buhay natin ay kapag ang Panginoon po ang mangangako. At siya po, pag nangako, ito po, kabutihan mo at pag-ibig, hindi magkukulang, makakasama ko habang buhay in this life. In this life. Meron kang guarantee in this life. May salvation in this life. Pero yung huli, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, may forever. Pakisabi po, forever. Yung preservation na meron po pag ikaw ay mabuting pastol, ano man ang iyong takot. Di ba may binasa po tayo, He leads me beside still waters, nililid din siya sa green pastures, at kapag siya'y dumaan sa dark valleys of life, hindi siya matatakot. Let me end dun sa isa kong isinulat ko. So green valleys and so green valleys. Sa buhay po natin, obvious naman, may mga positive sa buhay, may blessing. Sa Team Kalingap, may mga tao po natutulungan, blessing. Meron pong joy, may gratitude. Pero sa buhay, hindi, one day kakatok to sa buhay niyo. Magkakaroon ng darkness, ng loss, ng pain. Kakaalis ko po dito, may inaalagaan po kami, may pinag-pray kami. Stage 4. Diba? Pinagpe-pray, minamahal mo. Pero one reality of life is, lahat ng nabubuhay one day mamamatay, at lahat ng hindi mo inaasahan at pinapanalangin mo, mga katawang humihina, kinukuha ng Panginoon. Dadaan tayo sa darkness ng buhay. Pero ang maganda po, if you have the good shepherd, sa good times and bad times, kasama mo siya. Amen. Hindi may papangako ng Diyos na mawawala yung darkness. Nabasa natin eh. In the darkest valleys, dadaan tayo. Pero ang maganda doon, dadaan. Through the valley of the shadow of death. Through. Hindi mag-i-stay. Through the valley, kasama mo si Lord. At yun yung isang pinakamaganda. If you have the shepherd. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon. Masyadong maingay ang mundo. Paggising mo, ang daming alalahanin, ang daming problema, ang daming ingay, ang daming bangayan, ang daming away, ang daming gulo. Pero po, ang mahalaga kung kasama mo ang Diyos. Yun ang mahalaga. This word reminds us na kung meron kang Diyos sa buhay mo, you have everything. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam niyo po, maganda po ang Panginoon. Sa oras pong ito, ilapit po natin ating puso sa Diyos. Even kung ikaw ay lalapit sa Kanya, siya ay lalapit sa iyo. Kung siya po ay hahanapin mo, you will find Him. And if you will give room to God, sa buhay mo ngayong umaga, God will reveal Himself, magpapakilala siya. At si David, kakaiba eh. Pag binabanggit niya yung Psalms, hindi niya ito binabanggit na meron siyang knowledge. Pero meron siyang experiential knowledge. Na-experience niya ang kabutihan ng Diyos. At yun po yung gusto isa na nandito sa umagang ito. Ang Panginoon hindi mo lang magiging good shepherd. Siya din yung magiging ilaw mo sa dilim. Siya din yung magiging kapayapaan mo sa bagyo. Siya yung magiging saya mo sa gitna ng problema. At siya rin yung magiging kalakasan mo kapag ikaw ang nanghihina.
Kung lalapit ka, nais mo ang Panginoong Jesus ay maging good shepherd. Ang sabi niya sa John 10:10, na parito siya para bigyan ka ng buhay. Buhay na kaaya-aya. Yun ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang sabi niya, siya mismo ang mabuting pastol. Siya po ay nagpapakilala sa atin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Lahat po ng mata nakapikit, mga puso nakabukas. Sa umagang ito, kung narinig mo ang tinig niya, kung sa umagang ito, ikaw yung taong desperado, ikaw yung taong may problema, ikaw ay umaamin na Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Ang paglapit sa Diyos, hindi komplikado. Kailangan mo magsisi. Kailangan mong lumapit. Kailangan mong sumuko. Lord, ayokong ako lang. Ayokong ako na. Lord, I'm surrendering my independence. I want to be a sheep, Lord God, in your fold. Alam niyo po, hindi mo makikilala ang Panginoong Jesus bilang mabuting pastol hanggat makita mo na ikaw ay isang tupang naliligaw. Na ikaw ay tupa na walang pag-asa kung wala ang mabuting pastol, dun mo lang makikita ang pangangailangan mo sa Diyos. Ang isang may sakit hindi mapapagaling hanggat hindi siya umaamin na siya ay makasalanan. Kailangan mo, kapatid, umamin. Kailangan mong tumakbo sa Kanyang yakap. At sa umagang ito, pwede mo yung gawin. Pwede bang habang lahat po nakapikit, saan nyo man po kami napapanood, kung nais mo ang Panginoong Jesus ang maging mabuting pastol ng iyong buhay at magsimula ito ng pagsisisi, paghingi ng tawad, na siya lang ang kailangan mo, pwede bang ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong puso? Pag-acknowledge, Lord, kailangan kita eh. Maingay ang mundo. Magulo ang buhay ko. Pero Lord, naniniwala ako, kailangan kita sa buhay ko at ipakilala ka. Hanapin kita. Lord, habang may panahon pa, habang kaya pa namin marinig ang iyong tinig, ang iyong mensahe, papakumbaba kami sa oras. Lord, nakikita mo po ang puso ng bawat isa sa lugar na ito. Ito ang mensahe mo, Lord God, ngayon, naaalingaw-ngaw mula sa Baguio, mula sa Purple House, to the different countries in the world. You are the good shepherd. Jesus, you are the good shepherd. We need you. Kapatid, sa oras na ito, pwede kang manalangin sa Kanya. Kailangan kita, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Gusto kitang lubos na makilala sa buhay ko. Lord, kailangan ko yung provision mo, yung protection mo, yung salvation mo, Panginoon. Lord, walang ibang pangalan sa silong ng langit, si Jesus lamang. Lord, you are the way, the truth, and the life. Alpha and Omega, Lord God. Jesus. Jesus is the Lord of Team Kalingap, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ni Kuya Val, ni Ate Edna, ni Kalingap Rab, Lord, let your continual guidance, Lord God, protection, salvation, O God, and blessings and anointing be upon this family and upon this organization. Nagpapakumbaba kaming lahat, Panginoon. Nagpapasakop sa iyong pagka-Diyos. At sa umagang ito, sa iyo lang ang papurit, pasasalamat. Lord God, buong puso. Lord God, ikaw ang aming mabuting pastol. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen.